Energy FM. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Oras sa buong kapuluan. Pangga, check your time. It's now 7:31 on the clock. Good morning. Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ang babaeng paso. DJ Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby. Ganda naman ang bulaklakin mong dress ngayon. Yes, maganda talaga ang bulaklak ko. Ay, Yes. patingin nga ako ng bulaklak mo. Paamoy na rin. Ay, amoy ano ko ngayon? Ano? Bango ko ngayon? Secret. Ang bango naman ng bulaklak mo. Yan. Pahawak naman ng bulaklak mo. Sige, later. Sige. Kaso medyo maliliit yung bulaklak ng Ay, maliit? Ng damit ko Oo. ngayon. Kasi usually ang bulaklak mo sa damit, napakalaki talaga. Oo. Hindi naman masyado. Grabe. Malaki naman talaga. Malaki ba? Minsan malalaki. Oo. Oo. Mahilig kasi ako sa mga ganyan. Basta bulaklak. Ewan ko ba kung bakit. Ano meron sa bulaklak? Siguro kasi nanghihinayang ako pag binibigyan ako ng bulaklak na totoo. Kaya sa damit ko na lang dinadaan. Ba't ka man nanghihinayang? Alam mo, karamihan sa mga babae, gustong-gusto sila na binibigyan ng bulaklak. Gusto nga namin ng bulaklak. Pero ako, gusto ko rin. Pero nanghihinayang ako kapag kasi nalalaman ko yung presyo. Ganyan. So gusto mo cash na lang instead of bulaklak? Iba na lang. Kasi magkano ang isang bouquet ng bulaklak? Sa bagay, mahal nga naman talaga. 1.5, ganyan. O ipunin mo na lang tapos pambili natin ng gold. Matalino. Totoo lang, di ba? Actually, oo. Practical lang. Kasi ang gold, di ba, tumataas yung value niyan eh. True. Yung bulaklak, nalalanta. Although it makes you happy. Pero doon na lang sa mapapakinabangan. Like, bigyan mo siya ng bulaklak, nasa dress, ganyan. So, happy pa ako, masusuot ko pa. Yes. Ganyan. Pero alam mo, ako hindi pa ako napagbigay ng isang bouquet ng bulaklak. Yung malaki talaga. Bakit? Kasi yun nga, nasasayangan din ako. O, diba? Pwede din, alam mo, ang dami ng paraan ngayon para magbigay ng bulaklak. Pwede namang yung bulaklak na nasa, alam mo yun, yung may ilaw na bulaklak. Yung nasa parang nasa frame, tapos para siyang display sa bahay. Yes. So, ganun. Para every time na makikita niyo yun, binigay sa akin to. Pero tapos dati, hindi siya malalanta. Dati nakapagbigay naman ako ng one stem. One stem. One stem. Kasi para sa akin, mas okay yung one stem kaysa sa isang bouquet. Like for example, 12 roses. Oo. Diba? Mas okay yung ganun, one stem. Para, alam mo yun, may itatago niya, di ba? Pwede niyang ilagay sa libro niya, sa paborito niyang libro, di ba? Oo. Although, uso na din ngayon, Baby Tobes, yung pinipreserve mo yung bulaklak. So, yung nilalagay mo nga sa frame. Kasi ginawa ko yan nung nitong taon na to, yung binigay sa akin ni Rommel na flowers. So, sabi ko, taon-taon na natin to Parang kasi gusto ko, pagdating ng panahon, pag tiningnan ko yung mga frames na yun, binigay niya sa akin to. Tapos makikita ng mga magiging anak namin na, ang sweet pala ni Papa or ni Daddy nung unang panahon. Ano pangalan ng anak niyo? Andrew, di ba? Ano ba? Andrew ka na naman dyan. Aba, syempre, every time na babanggitin mo yung anak niyo, sasabihin ko yan. Andrew? O bakit? Okay. Maganda kaya ang pangalang Andrew. Uy, sige. Sabi, syempre, pangalan mo yan. Para sa'yo maganda. Hoy. Pangalan niya ng isang apostoles ni Jesus. Andrew? Ay, hindi alam. Hindi mo alam? Hindi mo alam? Ano? Grabe. Grabe, parang ang tanga-tanga ko. Sino doon? Saint Andrew? Oo. Okay. Sorry naman, hindi ko naman close yung mga apostoles ni Panginoon, diba? Ni Lord. Oo, pangalan yun. Strong yun, ibig sabihin. Kasi yung reason bakit ganyan yung pangalan mo, Andrew? Hindi, tinamad lang talaga nanay ko. Yun nga alam ko na parang out of nowhere lang binigay yung ng nanay mo yung pangalan mo sa'yo Oo, nagmamadali daw kasi sila, kaya yun, Andrew. Ganun. Diba? Ayaw ni Randy Santinas ng ganyan. Good morning, Randy. Good morning, Randy. Kamusta ka naman? Uy, anong ganap ngayon? Anong ganap ngayon? Magtatrabaho lang ako, yun. Magtatrabaho. Ikaw? Trabaho lang din, I guess. Oo, trabaho lang. Uy, alam mo, 2 araw nang walang traffic. We? Oo, walang traffic. Saan dito sa atin lang? San Juan? Papunta sa San Juan. Pero kanina, kasi usually umaalis ako ng bandang 5:30 o 5:45. Usually, siksika na yan eh. Ngayon, ang clear ng kalsada.
Pero sabi nga ng kapatid ko, baka dahil nag-cancel na nga yung ibang mga eskwelahan na Oo naman, nga, ganyan. oo. Dahil nga mainit ang panahon. Dahil ang heat index daw po ngayon ay 42 degrees Celsius. Naku po, alam mo meron pa ako nakita kanina sa Facebook, sa Cavite daw, umabot doon ng 46. Oh, hindi naman nakakapagtaka. Oo, ang init nga naman kasi talaga. Init, oo. Good Diba? night. Good morning naman sa mga nag-uniform ng kakapal, no? Naku po, napakahirap niyan. So Oo. nakakairita yan sa katawan. Alam mo sana, ito napansin ko lang, sana discretion ng company na yung mga security guards, hello po sa mga papa security guards natin, mga panggang security guards, sana meron silang choice na gamitin yung mas manipis na damit. Ayun pa, isa. Kasi di ba yung mga Oo. security guards, ang kakapal ng nila, Tama ka uniform dyan, nila. DJ Lindsay. Oo. Isipin mo dati, meron kaming tinatawag nung high school kami, Pathfinder. Oo. Na kung saan nagsusuot din kami ng makakapal. Oo. Alam mo nung time na yun, di pa ganito kainit nun ha. O, diba? Pero naiinitan na kami nun. Oo. Kasi nga makapal. Kasi syempre may pang doble ka pa rin naman sa loob nun. Yun nga. Tapos ngayon, sobrang init. Tapos Diba? ang kapal pa ng uniform nila. Oo. So ayun, paano po nila nagagawang tiisin yung gunong klaseng init? Kaya nga, tapos may mga security guards pa na, 'di ba? Hindi lang naman niya nakaposte sa mga entrance. Tama. Ginaguide pa nila yung mga sasakyan paglalabas or papasok ganyan. So, bababad din sila sa init for a minute or two. Yes. Pero sana lang may ganong option. Parang hindi lang ganon kainit yung pakiramdam ng mga pangga security guards natin. At syempre hindi lang mga security guards, pati na rin yung mga pangga natin diyan na traffic enforcer. Ay, totoo. Naku, bukod sa kanilang uniforme, meron pa silang sinusuot na vest. Yung may cam. Oo, dagdag init pa rin yun. Init. Pero at least sila kasi may break sila eh. May break na yung mga enforcers natin ngayon. 2 break yata ang meron sila. Para palitan sila nung part. Kasi di ba ilang piraso Palitan, sila dyan eh. Di ba? Kaya shifting sila. So yun. At saka siguro kapag sinabi ng mga pangga security guards at saka enforcers natin na teka lang, I need a break. Wow, At social naman. hindi ko na kaya. The heat is killing me. Ganyan pag gumano na yung Konyo. mga pangga enforcers natin, sana okay lang, no? Oo. Kasi Ay, hindi mo nako. naman alam kung ano yung kondisyon nila. Baka mamaya may sakit sa puso. Yes. Ganyan. At syempre yung atin rin nga mga panggang motorista, yung mga nag-aangkas, Lala Move, ano pa ba, Joyride Move It, lahat-lahat na. Ay Oo. nako, uminom po kayo ng tubig. Okay? Oy. Kasi ibang klase na talaga ang init ngayon. Lalo pa naman kayo, babad na babad kayo. Alam mo, so true. Daanan ko lang tong comment na to. Sabi ni J.R. Arancilio sa comment sa Facebook Live to Panggaha. Sa company namin, pinayagan yung mga secure na mag-t-shirt na lang muna. And yung mga janitor, di muna pinapalinis sa labas pag mainit pa na oras. Oy, palakpakan natin Dapat, yan. oo. Yung mga pangga natin na ganyan. Alam nyo, na yan. Saludo tayo sa mga ganyan. Yes. Oo. Alam mo dito yung natin dito, si Kion, dapat talaga pumupunta yan dito sa natin tech booth. Sa tech booth eh. Oo. Tapos meron lang gaya nga nasabi mo, doorbell, di ba? Oo. Kasi syempre, ang init-init dun. Kasi sabi ko nga kay Kuya Ryan, nung siya pa yung tawag Poste. dito nakaposte dyan, sabi ko, Kuya, sobrang init nung time na yon. Siguro mga last week, sobrang init, di ba? Diba? Sabi ko, Kuya, pumasok-pasok ka dun sa sa booth o kaya sa tech booth. Ganyan, kasi sobrang init. Mamaya, imatayin ka dyan or what? Kahit na ultimo yung hangin ng electric fan, ang init din eh. Totoo. Tapos sabi ko, kung ano ka na lang, mag-request ka na lang nung ting-ting-ting yung ganon. Yung bell. Yung bell. Oo. Ano naman ako, hindi ko na Ting-ting-ting. naman alam. Ting-ting-ting. Bell. Tapos para pag may tao, yun na lang, para alam mo, para di ba maririnig mo. Alam mo, DJ ka talaga eh, no? Bakit? Ikaw mismo gumawa ng sound effects Oo. mo. Ting-ting-ting. Alam mo, hindi mo ma-explain. Hindi mo alam kung anong tawag. Di ba? Ting-ting-ting na lang. Ting-ting-ting. Yun, wala lang. To make things easier and comfortable para sa mga tao. Pero alam mo, nabalitaan ko rin kahapon, no? Sa sobrang init nga din naman, meron ding nagliyab ng apoy dun ng mga sasakyan. Oh my gosh, nabalitaan ko rin yan. Sa Naiyan. terminal, oo. Terminal 3. Kuday! Grabe, ang haba nung apoy. Ang dami. Sasakyan, 19 na sasakyan. 19, Diyos. Oo. Tapos alam mo, Baby Toby, grass fire daw ang Grass doon. fire. Ang rason kung bakit sumiklab yung apoy niya. Talaga, nagkaka-create pala talaga ng fire. Alam, eto lang na-imagine ko doon since medyo may pagka-detective nga ako. Mga ganyan yung mga bet ni Toby, yung mga investigasyon na ganyan. So, yung mga ganyan eh. So, ayun na nga. Since mga sasakyan nga yan, di ba? Meron silang mga mirror kinemerut. Okay. Tapos yung araw, I'm listening. yung sinag ng araw, di ba? Nakatapat yun sa sa mga mirror na yan. Oo. So, etong mirror na to, nag-reflect yung ray. Tapos, pumunta dun sa grass. Tapos doon na naglihab. Dahil nga sa sobrang init. Oy, merong ganun.
Bakit kailangan pa dumaan sa mga mirror? Pwede naman diretso. kasi, simula sa eto ha. init ng araw, pababa dun sa grass. Kasi di ba kapag may magnifying glass ka, Oh. tapos tinapat mo yung sa araw yun, meron siyang ray na, di ba? Teka. Gusto mo yung biglang bubukas yung ilaw na malakas Biglang dito? bumukas sa ilaw dito. Oo. Bakit ganun? Ano nangyari? Sinyalis ba to? Hindi ko alam. Hoy, wag muna, bata pa ako. Teka. Parang kukunin ka na ata. Bakit biglang on? Biglang nag-on, biglang nasunog. We got that on live TV or on live camera. Okay. Nagulat ako dun So anyway, ayun na nga, mabalik tayo sa sinasabi ko, no? Parang sa scientific glass tuloy. Sa magnifying glass, di ba? Kapag tinapat mo siya sa araw, magkikreate siya ng ray na kung saan kapag pininpoint mo siya dun sa sa isang bagay, mag-aapoy siya at magkukos siya ng fire. That's so science. Oh yes, my because God. I'm so matalino, you know? Yeah, I know. I'm a genius. Yeah, you're a genius. I'm and a the nerd. theoretical physicist. Yeah, that's why you don't have a love life. Because you're so genius. Salamat ha. You Ano lack- naman kinalaman ng pagkatalino ko sa pagkawala ko ng love life? You lack emotions. You're always on your desktop, doing things like something like that. Anyway, talaga, hindi mo alam na ganun pala. Well, ako hindi ko alam na ganun Wala pala. na. Makakapag-cause pala ng grass. Wala na. Sinaktan mo na ako. Wala grass na akong fire. Wala na ako sa mood para magmatalino. Sinaktan mo na ako. Uy, 19 ha? Uy, wag ka magpanggap. Wala kang feelings. Uy, ako robot. Loko to 19 na sasakyan. 90 na sasakyan. Grabe Alam mo, yun. hindi naman daw parking space talaga yun Ano yun? Meron daw talagang itatayo doon na building. Kaya habang hindi pa nagsisimula, ginawa mo ng yung Parking. space. Oo. Ay, Nakakaloka. Pero sabi, makikipag-ugnayan daw. Ugnayan? Ugnay. Ang lalim nun Mula sa bulwagang pangbalitaan ng Energy FM. Charing. Chuchung! Chuchung! Charing. Yun nga. So, yun. Sasagutin daw nung may-ari yata nung place, nung spot. Ay, okay. Yung mga nangyari doon sa 19 na sasakyan. Buti na lang, kamo, walang tao doon. Buti na talaga. Diba? Kasi mas mahirap yun, di ba? Nawalan ka na ng sakyan, nawala pa buhay mo. Ang pangit lang no feeling na nagmamadali ka, may trabaho ka, so doon ka nag-park, kapag balik mo wala ka ng sasakyan. Sunog Yun nga na. lang, oo. Uy, ang sakit sa feeling no. Tapos ang Sobra. problema pa dyan, nandyan yung mga documents mo, yung files mo, yung mga computer mo. Alam mo yun yung Tapos sobrang... isipin mo, yung sasakyan na yung pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo, Totoo. di ba? Hirap kang bayaran yung monthly, di ba? Oo. Tapos masunog lang sa isang iglap. Yun nga, ang sakit nun. Although babayaran naman daw at saka makikipag-settle daw sa owners ng sasakyan. Yun nga, may-ari ng property or ng space, yung nagli-lease doon. Syempre, ang hassle pa rin nun, di ba? Kinabukasan wala kang gagamitin na sasakyan. Di ba? Di ba? Well, okay lang naman mag-commute ka, di ba? Oo. So, para sa akin, mas okay mag-commute. Di ba? Paano kung malayo yung bahay mo talaga? Di dasal-dasal na lang. Rent a car. May mga ganyan na Ay, ngayon oo, na rent a car, na oo. pwede mong i-rent yung car. Kaso syempre, kapag nag-rent a car ka, huwag ka na mag-park doon sa nasunugan. Oo. Oo, doon ka na sa may shade. Alam mo, ang nangyari ngayon, lilinisin na daw nila yung property and they will make sure na wala ng yung mga grass na tuyo na ganyan. So, sinasabi ko lang, kung kailan may nangyari, saka lang. Diba? Tama ka dyan. Kasi usually, yun yung yung cost talaga ng mga apoy Yung mga dry grass, di ba? Yung mga dahon-dahon na yan. Oo. Yun yung mga mabibilis magliyab Sabi nga, tapos kapag nakaka-add pa ng pagliyab, kung halimbawa, meron kang 1 galon ng alcohol dun sa loob ng Ayun kotse. pa, isa? Kasi dapat hindi talaga tayo nagsistore ng maraming alcohol. Kasi di ba nauso yung time na nag-hoard tayo ng alcohol? Yes. Alcohol is life nung pandemya. Noon din, aminado ko malalaki yung alcohol ko sa sasakyan, pero na-realize ko na hindi nga siya safe. So, maliliit na lang talaga yung alcohol. As in, isang perasong ganyan lang kalaki. Sobrang liit. Yung kaya mo nang sa bitbitin ng isang kamay mo, lagay mo sa bulsa. Sa ganun. bulsa, oo. Hindi yung sobrang lang. Yung iba naman kasi, OA din naman talaga Oo. Yung parang galon-galon yung Oo. yung alcohol sa sasakyan nila. Totoo yan. Diba? So yun, mag-ingat lang po tayo. Tsaka sa mga, yun nga, may sasakyan. Huwag tayong mag-store ng mga nakakakos ng fire. Yes. Sobrang init talaga ngayon. At saka i-remind lang natin, alam mo yung mga owners din ng sasakyan, maganda kung meron kayo yung sunshade na tinatawag. Yung ilalagay nyo sa windshield, sa loob. Oo, yung hinihila yan, di ba? Yeah, pwedeng hinihila, yung mina-unfold, pwede din. Para hindi ma-damage yung maselan sa sasakyan. Para hindi ma-damage yung dashboard. Actually, oo. Yun. Kaya syempre parang medyo fresh din naman pag kayo ay pumasok sa loob, di ba? Hindi Diba? yung masakit sa puwetan. Oo. Minsan kasi kapag nabilad sa arawan yung sasakyan nyo, di ba?
may tendency na sobra ding uminit yung leather ng inyong upuan. Oo. Kaya ayoko nagle-leather ng upuan. Although, pero pwede nyo naman po ako sponsoran kung gusto nyo. Diba? Plug lang yun. Naghahanap ako actually. Pero torn nga ako, Baby Toes, kasi sobrang init ngayon. Diba? So, ang tendency pag pumasok ka sa sasakyan na may na leather yung seat, iinit din. luto yung puwet mo. As in, sobrang diba? luto yung... Iitim. As in, talagang tupok yung puwet mo dyan. Nakakaloka. And like kapag yung normal na upuan lang, yes. diba? Hindi siya nakakapaso. Sabi dito sa comment section, sobrang init na nga ang hot pa ng mga DJ dito. Ay! So, Panis. Literal hot. Siyempre ako lang yun. Hoy! Boy! Grabe Joke lang. Siyempre, naman. hot baby girl, Lindsay. Baby girl. Baby girl. Na 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 na. Wala lang. Ano yun? Hindi ko nga alam yung lyrics eh. Naman siya, kagabi. Nalasing ka kagabi? Kumakanta ako. Kumakanta ka pala? Akala ko tumutula ka. Nakakaloka to. Ayun, sabi dito ni RJ naman, nanganganib din yung power ng kuryente natin dito sa Luzon. Mapapadalas din brownout. Oras na siguro para bumili ng solar. Nauuso yan ha? Actually, oo. Kaso nga lang ang solar, medyo may pagkamahal din. Oo. Ang pagpapa-install niyan. Yung mga nasa roof yan, diba? May roof. Nasa... Di na lang bubong. Bubong yun. Bubong, okay. Ayun na nga, gaya nga nasabi ko, medyo may kamahalan din yan naman. Pero good investment siya. Alam nyo, madaming mga establishments na yun yung ginagamit, solar. Solar power Kasi na. una sa lahat, yun nga, medyo may kamahalan, pero para naman sa business nila, di ba, good investment yun. Oo, at saka anong tawag dito sa mga bahay-bahay, halimbawa yung mga electric fan na naka-solar na, yung hindi na siya, pwede siya electricity pero pwede mo rin siyang i-charge via solar energy. Kaso nga lang, ang problema lang din dyan, anong problema dyan? nakawan. Oo. Diba? Laganap ang nakawan at syempre, medyo medyo maganda yan sa mata, diba? Uy, naka-solar to. Hindi nakawan ko nga. Yung mga maliliit lang, Baby Tobes. Yung halimbawa, nasa labas lang ng ng window mo, ganyan. Tapos lagay mo lang doon yung solar panel. Parang ganyan. hindi naman ata yun sapat sa isang buong bahay. Hindi sa buong bahay. Ay, hindi ba? Electric fan nga lang. Electric fan pala? Oo. Okay. Yun lang pala kasi yun. yan yung pinaplano kong bilhin eh. Pag nakaluwag-luwag ako. Uy. Kuripot kasi. So pinag-iipon natin ng mga bagay kahit pagkano pa yan. Oo nga. Kasi nga, di ba, alam mo na sa Manila, ganyan, konting init, konting ulan, baha agad, ganyan. So, iniisip ko na agad, nandun na ako agad sa baha. Advance ka mag-isip, par. Advance mag-isip kasi nakabili na ako ng drum para sa tubig just in case. So, meron na kaming ipon na tubig. So, yung iniisip ko na kapag nagkabahan na dahil nga sa La Nina, ganyan. So, okay, baka mamaya mawala ng kuryente, ganyan, mag-brown out. So, yun yung iniisip ko, yung solar na mga electric fan, solar na ilaw. Alam mo, buti na brought up mo yan. Nagkaroon na ako ng idea. Kasi doon sa Cavite kasi, lalong-lalo na kapag tag-ulan, ay nako, talaga nga namang laganap ang baha. At syempre nawawalan niya ng kuryente, di ba? Or hindi naman kaya kapag pumasok na sa loob namin yung baha, no? Oo. Pinapatay ko talaga yung electricity namin. Lalo na dun sa area ng di ba dyan sa Kawit may area dyan ng malala yung baha eh. Yung pinag-uusapan natin last time, ano yun? Yung Binakayan. Binakayan. Yes. Yun. Grabe yung baha dun. As in talagang hanggang yata thighs mo, hanggang hita mo. Tama ka dyan. At syempre hindi lang naman yung bahain sa sa Cavite. Noveleta, bumabaha rin dyan. Yan, yung kabilang barangay namin, which is Noveleta rin naman, no? San Jose Noveleta, no? Ayun, kapag bumabaha na doon, malapit na doon sa amin. Yeah, Papunta na. Sa Manila naman, just add water. Just add water. Alam mo na, parang cup noodles lang sa Manila, just add water. So yun, dati hindi naman bumabaha dyan sa Santa Mesa eh. Kaso, ang dami ng mga establishments, ang dami ng mga constructions dyan, kaya biglang bumabaha na siya ngayon. Although dun sa sa pagkakaisa, hindi talaga siya bumabaha. Yung paligid niya, like sa malapit sa UERM, sa may SM Santa Mesa, yan bumabaha dyan sa area niyan. Kaya sabi ko, talo. Diba? Lugi. Eguls. Egul. Diba? Hindi bumabaha sa bahay ninyo, pero doon sa paligid, bumabaha. Wala din. Pero mas okay na rin yun, no? At least sa inyo, hindi. Oo, dry nga. Kasi hindi ka rin makakalabas. Okay lang naman yun. At least safe ka naman. Wag mo na pangarapin na bumaha rin mismo sa inyo. Mahirap. Hoy, hindi. Ayaw
ayaw natin ng ganyan. Ibig sabihin kapag bumabaha sa inyo, Baby Tobes, di lahat ng gamit nakaangat. Oo naman. Alam mo, May second floor kayo? Meron naman. O di lahat ng gamit nasa second floor? Nasa second floor, yung iba inaangat namin. Like for example, yung stove and oven namin, yun, tinataas namin yun. TV, tinataas namin yun sa taas, sa second floor namin. Ref. Hala nga namang itaas nyo sa baba. Nakakaloko, tinataas namin sa taas. Okay, ayun mga na nga, ref. yung ref. Oh. Diba, pinalitan na namin yung ref namin. Diba, yung sofa namin. Ayan, lahat talaga. So ayun, mahirap talaga. Tapos sinasabi ko sa iyo, huwag nyo nang pangarapin pumunta pa or pumasok pa sa inyong bahay, yung baha na yan. Napakahirap. At syempre, mahirap maglinis. At saka, alam mo, i-steal na natin to, i-grab na natin tong season ngayon na mainit, 'di ba? Na magpagawa na ng mga bubong na tumutulo, ganyan. Kasi kami ngayon over the weekend magpapagawa sa bahay. Magpapa-check actually. Yan, buti na lang. Kasi hirap kapag halimbawa, yung hindi nga bumabaha sa labas, pero may tumutulo sa loob. Oh, ayun. Hindi ko din naman yun. Lugi din. Talo. Alam mo, buti na nga lang talaga kami, no? Nakapagpagawa na kami ng bubong at okay na yung bubong namin. Ay, ang taray. At dahil yan sa katas ng trabaho at pagpapagod. Anyway. Nang nag-iisang Baby Toby. Pangga, susunod na. Napakaganda. Kuya Chico. Anyway, ayan mga panggano, safety first, no? Yan ang una nating gagawin, no? Siyempre. Maghahanda na tayo sa lahat ng sakuna. Ayusin na natin mga dapat ayusin para pagdating ng panahon, wala na tayong poproblemahin, okay? Ayusin mo na yung mga kailangan mong ayusin. Para pati ang kapag sarili mo. may bago na, hindi siya makakaabala sa current situation mo. Teka, nasa ano pa ba tayo? Nasa baha pa ba tayo? O nasa love life ko na? Hindi. Well, Ano? bahala ka kung saan mo gustong i-angulo. O sige, love life ko na lang. Oh. Uy, wala ka Char. no. Salamat Wala na, di ba? Guilty Ay, oo nga pala. Medyo may pag-asa nga pala. Uy, pitik-pitik nga pala. Huy. May bola ako dito. Anyway, mga pangga, susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo't nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwedeng-pwede yung stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin niyo lang Baby Toby 1067, okay? Okay. So for our next song, here's a song from Brian White, God Gave Me You. Tumutok lang dito sa estasyong same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo.